Yan. So, hi guys! So, it's me again, ang inyong lingkod, Madam Ja. So, guys, mag-isa na lang ako ngayon ha. Ito yung part 2 statement. Statement ko tungkol sa issue ni Carlos Yulo. Sama na natin yung nanay niya at yung kanyang jowa na si Chloe Angeline San Jose ba yun? Ayun. Nag-i-stalk kasi ko sa mga FB nila eh. So, open naman sila. So, nakikita ko yung post nila. Ito lang, guys. Once and for all, final statement ko na to tungkol doon sa issue nila. Ngayong araw na to, naglabas ng parang press release statement niya yung nanay ni Carlos Yulo. And umiiyak siya, umiiyak siya doon. While watching it, ako mismo naiyak din ako guys, naluha ako. Kasi bilang nanay din, ako rin po ay isang magulang, nararamdaman ko yung pain na pinagdadaanan ng nanay niya. Although, money matter issue to, pero I guess, wag nyo na lang humpalakihin. Panawagan ko, kay Golden Boy, gold medalist Carlos Yulo, wag mo na lang palakihin din yung issue nyo ng nanay mo. Wala akong nakitang mali doon sa press release statement niya. Humingi pa siya ng tawad sa'yo. Yun ang pinaka ano talaga na nagawa ng kahit na sinong magulang ang humingi ng tawad sa anak. At talagang naiiyak ako kasi pag ganun ang magulang nyo, patawarin nyo. Wala kayong karapatan na hindi patawarin ang magulang ninyo. Dahil tandaan ninyo, may Panginoon kang kinikilala, di ba? Para sa'yo, God is with you, kaya ka nanalo. Wala kang karapatan na hindi mo patawarin ang nanay mo. Kasi, mark my word, bilang ina din ako, baka hindi mo kayanin yung magiging balik sa'yo pag hindi mo pinatawad ang magulang mo. Wala kang karapatang hindi patawarin ng iyong magulang. Wala kang karapatan. Okay? So, now, ngayon pa lang, masasabi ko talaga, Carlos Yulo, kung hindi mo lang nakikita kasi you're blindly in love with your girlfriend. I'm assuming lang ha. Hindi naman talaga hindi talaga to um kasi di naman namin kilala ang girlfriend mo. Pero if you're blindly in love with her to the point na matigas ka pa rin, I'm sorry to say this, hindi ka pagpapalain ni Lord. Okay? We're not wishing you bad luck, pero it's karma. Okay? Karma yan. Dahil, di ba, nasa 10 utos yan. Mahalin mo, igalang mo ang iyong ama't ina. And, sabi nga ni Lord, kahit ano pang mali ang ginagawa ng magulang natin, tayo bilang anak, wala tayong karapatang magalit sa magulang natin. Ipagpasa Diyos natin. Kasi nilikha rin ng Panginoon yung magulang natin. And so, we are. Diba? At tayo din. Likha lang tayo ni Lord. In short ba, parang pag sinasabi nyo ba, pag nahirapan kayo sa mundo to, may karapatan na kayong magalit sa Diyos? Wala, diba? Kasi may dahilan ang Panginoon kung ba't niya tayo nilikha. So, ganun din ang ating mga magulang. Balansihin mo mula pagkabata lahat ng kabutihang nagawa sa iyo ng magulang mo. Kung may mga nagawa siyang mali, humingi na siya ng tawad, patawarin mo. Case closed na to. At doon naman sa GF, Chloe, ayaw ka naming mabash. Pero, dapat ikaw ang mag-lead ng way para magkabati silang mag-ina. Kasi ikaw yung girlfriend. Ikaw yung pwedeng future wife. Ako kasi, based sa experience ko, totoo to guys, magkagalit before si Joey at ang nanay niya. Si Joey is yung husband ko po, si Boss Joey. Magkagalit sila before. At ako yung naging way, di naman, nagkasundo sila together. Naging okay sila. Ako yung parang naging way na na magkasundo si Joey at yung kanyang mother. Kasi before, dahil din po sa babae, kaya sila nagkagalit ng magulang niya. Yung ex ni Joey, yun. To be, para maintindihan nyo lang. Yung ex kasi ni Joey, talagang nilayo talaga rin niya si Joey sa nanay niya. At nagkagalit talaga sila ng matindi to the extent na halos itakwil na siya ng nanay niya. Bunso po siya ha. Ang bunso, mahal na mahal yan madalas ng mga mother, di ba? Kasi bunsong anak yan. So, ako yung naging way para maging okay sila. At yung nanay niya botong-boto sa akin. And happy ako kasi happy wife, happy life, di ba guys? Kaya,
naging maganda naman po ang buhay namin, kami bilang pamilya, bless na bless yung relationship namin. So, alam nyo guys, hindi masamang magpakumbaba. Kung ano may nagawa ng nanay ni Carlos Yulo, it's between them. Ikaw bilang girlfriend ka pa lang, hindi ka pa asawa, girlfriend ka pa lang. Okay? Sumit aside ka muna. Or, should I say, ikaw na mag-lead na magkabati kayo. Nay, I'm sorry. Lumuhod ka. Humingi ka ng patawad doon sa nanay din ni Carlos Yulo. Kasi malamang meron ka rin mga nasabing hindi maganda. At kabastos-bastos. At hindi namin tinatanggap. Kahit pa sabihin mo Australia ka o saan ka lumaki, wala kaming pake. Kasi Pilipino kami at may kultura kami. Okay? At doon ka dapat sumunod kasi yung jowa mo Pilipino. Kung ayaw mo pala nung kultura namin Pilipino dahil lumaki ka kamo sa Australia at wala kaming pake. Okay? Wala kaming pake kahit saan ka lumaki. Nakakapanggigil ka. Kasi alam mo yun, wag na lang si Carlos Yulo ang gawin mo jowa mo. Pag ganyan, humanap ka ng Australiano, magkakasundo kayo. Pero yung nanay, wag ka nang oo, maganda siguro pamilya mo, pinanggalingan mo. Ano ka na lang rin, kung talagang willing ka makasama si Carlos Yulo, Chloe, hanggang sa pagtandaan nyo, patunayan mo. Patunayan mo na kayo pa rin until the end. Kumbaga, yung support mo, ikaw na magpakumbaba sa nanay ni Carlos Yulo. Hindi makakabawas yun ng ganda mo, girl, okay? Hindi makakabawas yun. Kaya tuloy nababash ka rin ni Christian Gazay. Oo, si Christian Gazay hindi perfecto yan, guys. Yes, I know that. Alam naman ang lahat yan. Pero may point din yung sinasabi niya. Although may epal na nga lang rin siya sa issue, parang tayo, guys. Nagbibigay lang tayo ng komento. Hindi natin binabash si Chloe, okay? Tayo bilang magulang din, binabalanse natin. Kung pinanood yung first video ko, guys, a-agree kayo sa sinasabi ko. Kasi, yung first video ko, lahat yung pabor kay Carlos Yulo bilang anak. Ang tinapik namin dun is yung side ng anak. Ngayon, ang tinatapik ko ngayon is yung side ng magulang. Bakit? Kasi alam nyo guys, sobrang na-hurt ako nung nakita kong umiyak yung nanay ni Carlos Yulo in public. Alam nyo yung, hindi lang umiyak, humingi siya ng tawad sa anak niya. Anak, patawarin mo. Ang sakit nun. Talaga hanggang ngayon para sinasaksak para sinasaksak yung puso ko. Ang sakit nun. Bilang magulang, humingi ka ng tawad sa anak mo. Ikaw bilang anak, wala kang karapatan na hindi patawarin ang nanay mo. Lalo na nanay mo yan. Blessing yan from God. Isa lang ang nanay. Pag nawala ang nanay mo, make sure na hindi mo pagsisisihan tong mga araw na to na nagkagalit kayo. I'm sorry to say this ha. Regret to. Nalalamat sa'yo forever habang nabubuhay ka. Maniwala ka sa akin. Wala ka pa kasing anak siguro. Pero regret to na maituturing. Na parang nagre-replay siya hanggang pagtanda mo na sana ganito, sana ganyan, what if ganito, yan ang iwasan mo. Kasi sa mundong to, minsan lang tayo binibigyan ng buhay. Lahat nung mali na nagagawa natin, hindi nyo na maibabalik ang kahapon. Kaya talagang nakakalungkot kapag nagkamali ka. Lalo na sa isa sa mahal sa buhay mo, tapos kinabukasan namatay na siya, kinuha na siya ni Lord. Wag naman sana, knock on the wood, guys. Pero mararamdaman nyo yung sakit na hindi man lang kayo nagkausap, hindi kayo nagkaayos. Ang sakit nun, sobra. At yung anak na ganon, hindi yung pinagpapala ni Lord. Kinakarma yun. Yes, promise yan. Kinakarma yan in the future. Nagiging mahirap ang buhay niya. Totoo po yan. Kaya ako sa'yo, harapin mo nanay mo habang di pa huli ang lahat. Kasi hindi mo hawak ang buhay ng nanay mo. Malay mo, bawiin na yan ni Lord bukas makalawa. Diba? So, yun lang. Sana maayos yun talaga yan kayong, kasi masyadong sumingaw na yung problema ng pamilya nyo. Oo, may mali nanay mo. Baka kaya nagkamali nanay mo. Psychologically, na lang yan, hindi na nakakapag-isip ng tama. Hindi ko naman sinasabing baliw ang nanay mo. Ipa-check up mo sa psychiatrist. Wala pong masama doon guys ha. Kasi lahat tayo dumadanas na anxiety, depression, stress sa araw-araw. Baka yung nanay niya sa tagal niyang hindi nakikita yung anak niya, nagkaganon na siya. Alam mo, nakakaawa nanay mo, Carlos Yulo. Nakakaawa siya. Yung
presko niya. Wag niyong isipin na baka hindi genuine o sincere ka, ma. Wala ka ng pakialam dun. Tanggal ikaw ang nag-iisip na ng masama sa nanay mo pag ganun ka pa. Ako sa'yo, nagdala ka ng karangalan. May nabasa nga rin ng statement eh. Kung paano mo raw binalanse yung sarili mo sa pag-gymnastic mo, sana ganun mo rin daw mabalanse ang nanay at ang jowa mo. Diba? Ang gandang statement to na. Maraming salamat doon sa nabasa ko. Nakalimutan ko na lang kung kanino ko nabasa yon. Kung paano mo raw binalanse ang sarili mo, Carlos Yulo, sana ganun mo rin daw binabalanse yung dalawang babae sa buhay mo. Wow, diba? Grabe. Ang ganda talaga ng statement na yun. Kaya, ikaw lang talaga makakasolve niyan. Kasi, ano yan eh, dalawang babae sa buhay mo yan eh. Hindi mo kailangan mamili. Pwede namang, para kagaya nga yan, 2 gold medal, pwede naman pareho sila panalo ka eh. Di ba, isa buhay mo, yung napanalunan mong ginto. Sila yung dalawang ginto sa buhay mo, Carlos Yulo. Totoo yan. Nanay mo at si Chloe. Ibalansi mo sila. Pagbatiin mo sila. Gumawa ka ng way. Na, ma, ito nangyari sa atin. Ikaw, Chloe, magbigaya. Hindi ba kayo magkasundo para kay magnet na opposite? Talagang ayaw talaga ng nanay mo dahil gano'n na talaga. Baka meron siya nakikita na hindi mo nakikita. Pwede rin. Hindi natin masasagot yan. Nanay mo yan eh. Bigyan mo na lang sila ng time. Ma, for the last chance, pwede ko ba hilingin sa'yo? Bigyan mo na pagkakataon si Chloe. Chloe, ikaw naman, huwag mo bastusin ang nanay ko. Maging ano ka pa rin kasi nanay ko pa rin yan. At yung ginagawa mo sa nanay ko, pwede bumalik sa'yo yan in the future pag may anak na tayo. Totoo ito guys ha. Karma yan. Totoo yan. Kaya ako maingat ako sa biyenan ko. Hindi bali nang ako na yung magpakumbaba. Kasi pinakikita ko na ako ay pinalaki ng tama ng aking mga magulang. Ganun na lang. Magpakumbaba na lang. Wala namang makakabawas ba sa sarili nyo, magpakumbaba kayo. Kung money matter issue yan, sabi mo naman, wala na sa'yo yung perang nakuha ng nanay mo, patawarin mo na nanay mo. Forgive and forget. Kalimutan nyo na yung issue na yan. Sarado na natin tong chapter na to. Congratulations, Carlos Yulo, sa pagbabalik mo. We all welcome you at maraming salamat sa pinasok mong karangalan sa Pilipinas. Sobra. Alaki nang iambag mo. 2 gold medal. Talagang after ng bagyong Karina, talagang pinasaya mo kaming lahat. Binigyan mo kami ng bagong pag-asa na maging proud bilang mga Pilipino. So, yun yung issue nyo sa pamilya nyo. Sa inyo na lang yan. Huwag nyo na ilabas sa media. Doon sa nanay ni Carlos Yulo, marami na ako nasabi tungkol sa kanya nung unang video ko. Panoorin nyo na lang. Kasi yung unang video ko, doon sa nilabas sa statement ni Carlos Yulo, talagang pumabor halos yung mga sinabi ko kay Carlos Yulo. Pero sa ngayon, dahil naglabas sa statement yung nanay niya at umiyak talaga yung nanay niya at humingi ng tawad, yun ang hindi ko matatanggap. Kung ako naman bilang magulang, hindi ko matatanggap yun na hindi patatawarin ng anak. Napakasalbahe na hunong anak na yun pag ganun, na hindi niya mapatawad yung anak. Napakasalbahe at sure talaga ako. Hindi man ngayon, pero in the future, babalik yan 10 times fold. Malala ang magiging balik niyan sa'yo bilang anak. So, yun lamang po. Thank you so much. Subscribe, pa-like, pa-follow na. At maging open-minded po ang lahat, okay? Huwag pong maging parang baliw-baliwan na nagko-comment pa na hindi maganda. I-wish well na lang po natin sila. Ipag-pray po natin. Yan po ang pinaka-best. At yung mga anak dyan, lalo na yung mga Gen Z ngayon, huwag kayong masyadong palaban din naman. Ilagay nyo sa tama, maging open-minded kayo. Wala pa kasi kayong mga anak eh. Ang nakakalungkot, baka pag kayo nagkaroon na ng anak, karmahin na lang kayo. Kasi sa ginagawa ninyo, sa kapwa ninyo. So, yun lang, maging tama lang po tayo. Okay, so yun lang. Thank you so much. Thank you for watching. Bye-bye!